mahal ka pa ba ng person mo? So, let's see kung ano yung nararamdaman niya ngayon, may feelings pa ba siya. So, maaring itong person na to ay you are still connecting with, no? Pwedeng kayo pa rin, or pwede rin naman naghiwalay na kayo. So, general reading lang to, so just take what resonates, okay? Let's see. And paalala lang, ito lang yung aking account ha, na Mystic Queen PH. Meron kasi nagre-re-upload ng aking mga videos at nilalagay doon na siya si Mystic Queen PH, but wag kayong maniwala doon. Hindi ako magme-message para sa inyo, no? Hindi ako magme-message sa inyo na ako yung mauuna, kasi kung gusto nyo ng private reading, kayo yung mag-i-inquire sa akin, okay? Dahil meron tayong booking page. So wag kayong ma-scam. Iwasan nyo yung mga nagre-re-upload tsaka yung nagpapanggap na Mystic Queen PH. Ito lang po yung aking account. I-check nyo yung username, Mystic Queen PH. Okay? Okay, so let's see. Ano yung energy ng relationship na to? I-set natin yung mood ng reading ninyo. Ano yung energy ng relationship, ng connection? The King of Wands. So, maaaring you are dealing with Aries, Leo, or Sagittarius. Ito yung tipong pwedeng labas-pasok sa buhay mo. Mayroong stress, meron ditong parang hindi ka makaalis sa connection na to. Tipong hindi siya maalis sa isip mo. Nako. Pwede rin itong person na to ay controlling. Yung bang tipong i-gaslight ka niya para malaman mo or para ma-realize mo na ikaw yung may mali, pero ang totoo, siya yung may mali. May tendency rin to na baliktarin ka. Yung tipong, imbes na siya yung may kasalanan, babaliktarin ka niya. Hahanapin niya yung mali sa'yo. You have the Four of Wands. So, pwedeng kayo ay nagsama nito sa isang bahay, nag-live-in kayo, pwedeng kayong mag-asawa, meron kayong family, may anak kayo, para sa iba, no? See, you have the Hierophant and the Lovers. Alam niyo yung iba sa inyo, nagsistay kayo sa relationship na to because you are married. And meron talaga kayong commitment. You are committed to this person. Ang tanong, itong person ba na to ay committed sa iyo? 'Di ba? Kasi ni-stress ka niya eh. Bakit kanya ini-stress? Nagpapakatatag ka dito sa relationship na to. You're trying your best to stay in this relationship, pero it's too much na, medyo mabigat na, burdensome na. So, I think anytime soon, pwede ring dumating dun sa point na ikaw ay, kumbaga ma-realize mo na tama na, sobra na, palitan na, o palitan talaga yun, no? Now, let's see, ano pa yung energy ng connection na to. So, merong energy dyan ng Taurus, ha? Kanina, Aries, Leo, Sagittarius, tapos merong Taurus. Okay. Let's see, ano yung situation ng connection na to. Surviving daily hustles. Yung iba sa inyo, dependent kayo sa person na to. Kaya hindi rin kayo makaalis kasi maaring umaasa kayo sa kanila financially, sa resources, sa support. So, guys, I feel like pabalik-balik talaga to sa'yo. Pagbibigyan mo, patatawarin mo, tapos same issue, spy. Ito yung inspecting, okay? I think, isa rin sa reason kaya merong 8 of Swords dito kanina is because ikaw rin hindi mapakali sa ginagawa niya. Lagi mo siyang ini-spy, chine-check what's going on sa life niya. Winter, rebirth. Ito na yung gusto mong pagbabago. It's like a brand new you. Yung iba sa inyo, tinatry nyo talaga maglakas ng loob na to be on your own, to be independent. So, mahal ka pa ba niya? Worth it pa ba? Mahal pa ba ang collective ng kanilang person? Four of Wands. Ten of Pentacles. I think, okay. Uy,
mahal ka pa. O, di ba? Mahal. O baka ito ay ah, gusto mong i-keep yung relationship na to. What is the lovers? Ace of Pentacles. Meron ditong pagsisimula. So, pwedeng ito ay magkakaroon ng reunion, pagbabalikan, kung kayo ay nag-separate. So, may pagsisimula dito, may commitment, for the sake of the family, for the sake of the kids, kung meron kayong anak. Mahal pa ba? The Moon. Okay, alam nyo kasi, pag sinabing mahal, hindi lang pwedeng sa isang tao yon. Iba kasi yung love sa loyalty. 'Di ba? With the Moon, medyo questionable yung loyalty ng person na to. Although, dito sa relationship na to, maaring yung person mo, gusto niya na, maayos yung pamilya nyo, lalo na kung meron kayong anak. Kaya lang with the Seven of Cups here, I feel like maraming choices sa paligid ng person mo. King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Meron ding energy ng, Cancer din. Tapos merong Gemini. Okay. So kung sa mahal, yes, mahal pa rin naman. Oo. So what will happen sa connection na to? Anong mangyayari sa relationship sa connection na to? The Queen of Swords, Emperor. Alam nyo, I feel like darating yung point na marirealize mo na gusto mong ibalik yung power sa sarili mo. Lalo na kung dependent ka sa person na to. Yung tipong umaasa ka sa kanya sa maraming bagay. Kaya yung iba nagsistay kasi nga maaring hindi pa kayo ganun kasigurado or takot pa kayo na kayanin on your own. But the moment that you step into your own power with the Emperor here and then the Queen of Swords, kayo mismo magka-cut off ng connection na to sa taong to eh. Lalo na kung may pagka-abusive. Yeah, tinan mo naman, Nine of Pentacles, this is a single energy. Single siya, pero kayang-kaya niyang suportahan yung sarili niya. So, it's a mix of energy, no? Kasi, pwede namang mahalikan ng person na yun, pero may iba pa rin siyang mahal or mas mahal niya yung sarili niya, di ba? Discarding, throwing out. Oh my God. Karmic. O, ayun. Eto guys, napaka-importante pagdating sa relationship. So, nakikita ko rito, itong connection na to is karmic, no? The moment na ma-realize mo na itong taong to is just, doing something that is, na may ginagawa sa'yo na hindi mo dinideserve, you will definitely get out of this relationship at iti-take back mo yung power mo na minsan ay tinanggal ng taong to sa'yo. Dahil na rin sa iba, emotional abuse, verbal abuse, kaya parang pinaniwalaan mo na kailangan mo siya kahit na hindi naman dahil meron kang sarili mong kakayanan. So ano yung pinaka-message niya? Gusto niyang sabihin? Maybe we have so many differences and I just can't meet your standards. Meron talagang differences. Pwede kasing ikaw meron kang gusto pagdating sa isang relationship, sa isang partner, tapos itong partner mo hindi niya na ibibigay yung standards na yon, yung gusto mo. And then ikaw naman nagsistay ka sa relationship na yan kahit na meron kang ibang standards is because you feel na powerless, na feeling mo wala kang kakayanan to be on your own. Focused on money. Oh my God. I'm currently focusing on my career and finances. My main priority is financial stability. See, ang magiging focus mo is financial stability mo. Kasi talagang guys, kapag okay yung finances mo, hindi mo kailangan umasa sa ibang tao, hindi mo kailangan magtiis sa masama nilang ugali.